lang po ay mag-ipon pa ng another 45,000 para sa cremation, pag-cremate sa bangkay ni Tatay Ruben. Hindi makaatin si Pia po ng burol. Bawal siyang palabasin ng doktor. Kasi matatagtag yung opera. Hindi siya makakaatin. Hindi siya makakapunta ng burol ni Tay Ruben kasi bawal matagtag yung paa niya po. Alam mo naman yung daan dyan, tagtag, lubak-lubak. Pag magaya yung tahi, baka maano yung tahi, kamahal-mahal ng bayad. So, bigyan na po ng encouragement, lakas ng loob, tibay ng damdamin, ito si Pia po. Ipagdasal natin na makayanan niya lahat ng mga pagsubok na ito sa buhay. Kung ako ang mag-decide niyan, sila pa rin. Inihanda ko lang po yung mga dapat gawin kung sakaling wala na ako dito sa diet, nasa Hong Kong ako, may mga step by step na gagawin. Kung sakaling option 1, pag ililibing dito, may paglilibingan tayo. May St. Peter na dyan. May lupa na. Option 2, kung sakaling kikremate, may contact na tayo. Sinong kukontakin? Option 3, option 4. Kasi alis ako ng Pilipinas, papunta ako ng Hong Kong. At least may option tayo kung sakaling ililibing, may libingan. Kikremate, may kukontakin. Kung susunugin, mayroong sunugan dyan na niyugan. Maraming kahoy. Susunugin na lang. Option 4, kung hindi ilibing, dyan lang yan, hindi ililibing. Yan ang mga option ko. Para pag wala ako, di mayroon silang pagpipilian. Anong option yan? Yung option 5, gawing Carne Norte. Pag option 1, maaabutan ko pa si Tatay Ruben. Ako pa magbasbas niyan. Ako magbasbas niyan. Ililibing yan eh. Ako magbasbas niyan. Ako ang padi, magbasbas niyan kay Tatay Ruben. Ako ang nagkasal. Ako magbasbas. Pambihirang tulong ko yan. So, ayan po guys, welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. No? Sana po ay ligtas po tayo, saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. So, ayan po yung pahayag ni Kuya Val tungkol po sa family ni Tatay Ruben na alam na po nating lahat na nung June 3 is pumanaw na po si Tatay Ruben. And June 3 din po is naoperahan po si Ate Pia, no? Dahil po nga sa isang aksidente po na di inaasahan. So ngayon si Ate Pia, yung kanyang operasyon is naging successful po. Pero talagang si Kuya Ruben ang talagang hindi na nabumigay po talaga, na talagang ibinalik niya na po yung kanyang buhay na hiram kay Lord. Thank you sa Panginoon kasi kahit ganun pa man is naging successful naman yung operasyon ni Ate Pia at syempre salamat po sa mga taong ginamit ni Lord para matuloy po itong operasyon ni Ate Pia, no? And yan nga, so dahil nga po sa pagka-opera ni Ate Pia, ito ay nakakalungkot po talaga. Kasi po, kahit naging successful po yung kanyang operasyon, okay, is hindi po siya attend po sa burol ni Tatay Ruben. Ito po yung napakasad na part para kay Ate Pia kasi
paglabas niya po ng hospital is wala na po yung kanyang asawa or wala na po si Tatay Ruben. Kaya ito ang napakalungkot sa kanyang part, no? Kaya, ayan, ipag-pray na lang po natin na si Ate Pia ay magiging matatag na kaya niyang lampasan yung mga pagsubok na ito kasi talagang malaking malaking dagok or malaking pagsubok ito para sa kanya, no? And ayan, hindi po kasi siya pwedeng maka-attend kahit naoperahan po siya, no? Kahit okay na po yung kanyang operasyon, is hindi po talaga siya pwedeng maka-attend. Gawa nga po kasi ng bawal pang magalaw po yung tahi o yung kanyang paa. Kasi baka pag nagbiyahe siya, yung ayun tulad ng sinabi ni Kuya Val na baka matatag or kung rough road yung daan is magalaw-galaw po yung kanyang paa. So, advice po ng doktor is kung po pwede is wag na lang muna. Kaya yun yung sinabi ni Kuya Val na hindi pa po siya pwedeng a-attend sa kanyang sa burol ng kanyang asawa or sa burol ni Kuya Ruben. Hindi po talaga natin alam kung ano yung darating na pangyayari sa ating buhay araw-araw. Kaya eto na yung time na dapat pipiliin pa rin po nating maging mapagpakumbaba at ayan, ugaliin po nating magpasalamat sa Lord every day na nagigising po tayo. Ayan, is ugaliin po nating magpasalamat sa bagong araw at bagong pag-asa, no? And ngayon is syempre, wala na po si Tatay Ruben or wala na pong padre de pamilya. Ang mangyayari dito is tuloy pa rin po ang pagtulong nila Kuya Val or nila Kalinga Prab sa family ni Tatay Ruben. So ngayon is si Tatay Ruben kasi is na turnover na yan kay Kalinga Prab. So si Kalinga Prab na lang po ang pwedeng mag-vlog sa kanya. Okay. Even though Kuya Val is hindi na niya pwedeng itong i-vlog. Kasi meron nga po yung policy sa Kalingap na scout mo, vlog mo, content mo. Yan po yun. Kasi dati is marami po kasing ganyan na nakikialam or nakikisawsaw sa content ng iba or sa vlog ng iba. So once na ikaw ay may na-scout ka at ipinasa mo na sa isang vlogger, huwag mo na siyang pakialaman. No? Kung gusto mo siyang tulungan or kung gusto mo magbigay ng tulong, ito yung sinabi ni Kuya Val. Kahit si Kuya Val, kung may gusto niyang ibigay na tulong para po sa family ni Tatay Ruben, ito ay dadaan po kay Kalinga Prab. Okay? Sana po sa mga ibang sponsor na gustong tumulong at sa mga iba pang gustong magbigay ng tulong is direct na po tayo kay Kalinga Prab or pwede naman po kay Kuya Val kung gusto natin, and then Kuya Val ipapasa niya po kay Kalinga Prab. Hindi po mismo si Kuya Val or hindi po mismo ikaw yung pupunta at magbibigay at i-vlog mo. Hindi po ganun yun. Wala na pong ganun. Okay? And nangako naman po si Kuya Val kasi syempre it will take time na maghihilom po yung operasyon ni Ate Pia. Nangako naman po si Kuya Val na magbibigay po siya or maghahanap po siya ng katulong para po kina Ate Pia para may mag-alaga po sa kanyang mga anak or maghatid sundo sa mga school kasi syempre hindi po yun magagawa ni Ate Pia. And yun po is gagawin po ni Kuya Val na walang vlog. Okay? Yung pasahod is para galing po yun kay Kuya Val. Si Kuya Val mismo ang magpapasahod niyan. Without vlog po yan. Pero yung sinabi ni Kuya Val na pwedeng mag-vlog siguro the first time na magkakaroon sila ng kung magkakaroon na yung katulong na ibibigay nila doon as documents po na talagang meron po silang naibigay na katulong para po kina Ate Pia. And ayan po. And ayun,
yung sinabi ni Kuya Val, kasi paalis nga po si Kuya Val, no? Kasi alis po sila ng Hong Kong. And kasi ito ay business trip po, kaya kailangan po nilang puntahan. And ito po ay nakaset na before po mangyari itong insidente na to, no? Kaya naman is naglatag po siya ng option kung ano po yung gusto nilang mangyari. Kasi nga po aalis siya, and ang magdi-decide po dito, sina Ate Pia, yung mga anak, kasi yung panganay naman is pwede na siyang mag-decide. Pwede niya nang magsabi kung ano yung gusto niya. At si Kuya Nico, ayan, sila po ay mag-uusap. And I think Kuya Nico is makakarating sa Daet Friday. So for sure, dyan na sila mag-uusap, and that time na rin is gising na po si Ate Pia. So yan po, narinig natin kung ano po yung option na inilatag ni Kuya Val, kasi nga aalis po siya papunta dito sa Hong Kong. So bahala na silang mag-decide dyan or mag-usap-usap, kasi hindi po si Kuya Val ang magdi-decide dyan. Family po mismo ang magdi-decide. So kung ano po yung gusto nila, kung cremation or kung gusto nilang ilibing na lang, is at least ready na yung option. Yan po yung magandang hakbang or magandang sinabi ni Kuya Val. Kaya talagang wala naman po tayong masasabi talaga kay Kuya Val, kasi hands-on talaga po siya. Since na nadisgrasya po yan sina Kuya Ruben, ayan, siya na po talaga yung nandun, laging nagmonitor, kahit gabi pa yan, nandun po siya. Kaya nandun po siya mismo nung namatay po si Tatay Ruben. So yan lang po ang masasabi natin dito. Kung para sa akin is, kung para lang sa akin ha, mas sana naman ang family naman po ni Tatay Ruben sa India is i-ano na lang po nila kay Ate Pia. Kung ang desisyon ni Ate Pia po is ilibing na lang, para at least mabibisita po nila, or ayan, mabibisita nila at mapupuntahan ng mga bata. Ayan, meron naman na pong libingan. Kung sa akin lang, mas gugustuhin ko pang mailibing na lang po siya dyan sa Pinas, kaysa yung i-cremate and ipupunta sa India. So, napakasad naman po yun, lalo po kay Ate Pia, no? Kasi hindi niya yan nakita noong siya ay nakaburol hanggang sa ano. Tapos i-cremate, hindi niya rin nakita. So, hindi natin alam kung makakayanan po yan ni Ate Pia pagkagising niya or paglabas niya ng hospital, tapos malalaman niya po ng ganun. So, ayan po. Kaya si Ate Pia po ang magdi-decide dyan kung gusto niya na ipapadala sa India si Tatay Ruben o hindi. And, ayan lang po yung update natin sa na in-update ni Kuya Val sa atin. So, abangan po natin yung pag-uwi po ni Kuya Nico at pagkagising ni Ate Pia, na sila ay mag-uusap, and malalaman din naman po natin ang update kung alin sa option 1 and option 2 ang gagawin nila. So hanggang dito na lang po, and maraming salamat. Syempre, lubos akong nagpapasalamat sa mga kaibigan ko dyan na laging nakasuporta sa aking mga reaction videos. At ayan, maraming salamat po. Bye-bye and God bless.